Ano? So, we would like to take this opportunity. I am Alon Lateo, Nutrition Officer 3 of the National Nutrition Council Region 11. So this month is a very special month for us because July, as you all know, no, is the Nutrition Month. So this year, ang ating team, no, annually, iba-iba kasi yung team natin, no? But for this year, we have this overarching team na tinatawag sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. And then yung sub-team po natin for this year is nutrisyon, kalikasan, ating pangalagaan. So this year's Nutrition Month highlights the importance of taking care of our environment to ensure food security and nutrition sa ating community. So ito yung ating pagtutuunan ng pansin this year for the Nutrition Month. So I hope we can have further discussions, and I hope we can also convince everyone and invite everyone to share our common campaign for this year for Nutrition Month. Ayan sir, no, thank you for the question. Actually, over the years, if you will notice, in terms of ang pinag-uusapan natin nutrition, very seldom na pinag-uusapan yung environmental degradation, no? Na hindi nakikita masyado yung connection ng environmental degradation, climate change, sa food security and nutrition. But actually, malaki ang impact, no? Especially ngayon, nakikita natin, di ba, yung mga sunod-sunod na mga calamities. Like, for example, itong yung papunan natin ng mga basura, no? And then, of course, yung mga recent disaster na nakikita natin, yung mga lindol, no? And nakita natin na medyo, pag hindi talaga natin pinangalagaan ang environment, yun na yung nagkukulang na yung ating production sa food production natin, fisheries, no? Medyo nagkukulang na yung production natin. At isa sa mga nakikita natin ng mga problems or pinakamalaking problem on environmental, hindi lang environmental degradation, no? But yung unsustainable na practices natin is, for example, yung conversion sa land. So, paliit na ng paliit yung size ng land na pwede na natin pagtaniman ng mga pagkain where we can grow our own food, no? So, paunti na lang siya ng paunti. So, itong mga nangyayari ngayon, medyo nagkakaroon na nagiging alarming na siya in terms of securing the food for the people and the community. Lahat tayo dito sa country, no, if you will notice, highly reliant na tayo sa mga importation ng mga pagkain. Where in fact, we have plenty of land sana that we can grow our own food. But the thing is, yun na nga, nagkakaroon tayo ng mga unsustainable practices. So ngayon, nakita natin, sir, na baka kailangan nating tutukan itong nakikita nating mga nagsusurface sa mga problems on unsustainable practices kasi nagkakaroon na siya ng impact sa food and nutrition security sa community. So if you will notice, meron na rin lumalabas na report na hindi talaga natin napapababa ang mga malnutrition cases ngayon sa bansa. And sa aming pagsusuri, para nakita natin na isa sa mga factors ay itong mga unsustainable practices natin sa ating environment, no? So yan, sir, yung isa sa mga tututukan natin for the Nutrition Month this year. Actually, hindi lang po ito for the whole month, but panawagan natin or campaign natin for the entire year and beyond, no? Na kailangan na rin siguro nating tutukan or tingnan yung mga situations like this, yung mga unsustainable practices natin. So yan po. Ma'am, meron na po ba kayong ma'am, what you call this, yung call, no, for especially to the local governments, no, na i-address itong problema na to? Yes, sir. So isa sa mga calls natin for the local government units is actually the enhancement of policies that focuses on the preservation of our environment, reduction of waste, no, especially sa mga food waste natin,
and yung paano natin i-level up pa yung ating mga ginagawang recycling method and reusing, no, reduction ng ating mga waste materials. And isa rin sa hina-highlight natin is yung campaign natin on the first 1,000 days. Ang first 1,000 days po, ito po yung pag-ensure ng health and nutrition well-being ng ating mga babies starting from the conception up to 2 years of age sa bata, no? So, anong kinalaman nito sa ating panawagan this year? Like for example, ang first 1,000 days, isa sa mga hina-highlight natin dito is yung breastfeeding, no? So, yung tinatawag natin na exclusive breastfeeding sa mother. So, ang gusto sana natin ipaalam or i-promote na practice is for the mothers na nanganganak ay mag-breastfeeding na lang instead of using yung ating mga milk formulas. Ano ba ang kaakibat pag gumagamit tayo ng mga milk formula? Siyempre, ito ay nakapackage, no? So, may kasama tayong basura na itinatapon every time tayo ay gumagamit ng mga milk formula na ganito, no? Yung mga packaging nito, yung mga labels, food labels, ito ay mga normally non-biodegradable pa. So, kasama ito sa mga waste na sinasama natin. And once makolect ito ng marami, kung isang tao lang ito, isang pamilya lang ito, wala masyadong, tingin natin, wala masyadong impact. Pero collectively, this will produce much waste, no? And isa pa dyan, what if during disasters and emergencies, when we use milk formula, ito po ay kailangan ng malinis na tubig. So, pagka tayo ay walang, like, for example, ngayon, no, kasama na sa climate change natin, medyo nakukulang na rin tayo sa supply ng water. So, yan yung mga isa sa mga pwede siguro natin gawin para i-address yung problems on unsustainable practices natin is to promote the first 1,000 days, especially on breastfeeding among our infants, no? It reduces waste, it reduces consumption ng mga marketing materials, no? Itong mga tinatapon natin sa ating mga basura, and of course, economical. So, hindi na tayo gagastos, no? Very economical sa ating mga households because free lang naman ito, yung breastfeeding. So, yan yung mga pinopromote sana natin, ma'am, na mga maliliit na practices but actually has a lot of impact sa ating community, especially sa environment. So, yan po, mga simple examples lang naman po, sir. So ma'am, ilan na po yung mga LGUs na pinuntahan natin for this campaign, no? Mula doon sa mga unsustainable practices and the care of the environment hanggang dito sa first 1,000. Ilang mga LGUs na around Davao region ang napuntahan ninyo? At ano po yung respond nila? Yes, sir. Actually, we've been promoting the first 1,000 days and other nutrition campaigns natin, no? Actually, itinukover po natin are all 45 municipalities. In fact, we will be having our Regional Nutrition Month launching tomorrow at the Ritz Hotel. Invited po ang tanan na LGUs at ating mga stakeholders and partners, and of course our media. No, media partners are also invited tomorrow po sa ating launching, and doon po natin pwedeng mas mag-discuss in detail yung ating mga campaigns and ating mga panawagan, yung ating mga advocacies, no, sa ating mga LGUs. All 45 municipalities na cover naman natin, sir. And in addition, yung ating highly urbanized city, Davao City, of course, and all other mga component cities natin, the 6 cities. So, lahat po naman, sir, especially yung pong ating priority areas in Davao Occidental Province, sa Sarangani and Jose Abad Santos. So, sila po yung actually priority natin because sila po yung medyo may matataas na prevalence ng malnutrition. So, yan po, sir. Okay. Thank you, ma'am.